Pinoy Calibration Master. 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 So magkakalibrate tayo ng differential pressure transmitter. Ito yung connection niya sa likod, kinabit na namin kanina. Ayan. Positive supply yan, itong nasa ano, yung may nakalagay na power, positive. Tapos yung gitna negative. Yung kanan positive yun pero test. Yun yung nilalagyan natin ng tester. Pero pwede rin naman kayong i-series nyo yung negative. Tapos ikabit nyo yung resistor, pwede rin yun. Pero dahil nandito tayo sa field, okay na to, magko-connect na ang heart natin dito. Yung heart natin, itong clip na yan, itong red, tsaka itong black, ito yung heart. Naka-connect yan sa positive negative. Okay lang yan kahit magkabaligtad. Magko-connect na ang heart dyan. Tapos yung tester natin, nakakabit dito sa positive test. Ayan, positive test. Tapos doon sa negative, nasa common siya. Nasa common, negative yan. Yan, differential pressure transmitter yan. Rose mount. Rose mount. Ang model ay 3051 CD. Ayan, ayan yung rose mount. So, ayan. Ito yung low. Dikit ka dito. Ayan yung low, may nakalagay na L. Differential pressure transmitter kasi ito. Ito yung low. Ibig sabihin yung low pressure or vacuum, dyan yan. Dyan yan nag-i-inject yung pressure. Dyan yan nag-i-inject yung pressure ng low. Tapos ito yung manifold nya. Ayan, ayan yung manifold na sa actual sa operation nakabukas yan kasi magsisend siya ng pressure eh. Magsisend siya ng pressure sa actual. Nakabukas yan. Tapos ito naman kabila. Ganun din siya pero high naman siya. Yung high. Ito yung valve niya, naka-open din yan sa actual. Kasi magsasense din niya ng pressure dito. Yan, positive pressure naman yan. Tapos itong isang valve, equalizer to, nakasara to sa actual. Equalizer yan. Kumbaga pag binuksan natin to, yung pressure nila magsasama, mag-i-equal sila yung pressure. Kaya kailangan nakasara din to. Tapos pag magka-calibrate tayo, isasara natin to. Itong manifold na high and na low. Itong manifold na high. Dapat nakasara yan. Tapos ito, normal naman na nakasara to. Kaya wala na tayong problema dito. Isasara natin yan. Clockwise, pasara yon. Clockwise, pasara. Kapag counterclockwise, pasara yung clockwise, counterclockwise ay pubukas. Kaya ito nakabukas to ngayon. Pag ginawa natin to, sasara yan. O, tapos ang range nito, tingnan mo dito. Ang range nitong ating differential pressure transmitter ay 0, ayon LRB, 0 to to 9,000 mm of water, mmH2O, 0 to 9,000. Ang ibig sabihin positive pressure lang siya. Kaya dito sa ating calibration, mag-i-inject lang tayo ng pressure dito sa high.
sa high lang. Tapos sa low, hindi na tayo mag-inject ng pressure kasi sa low kasi negative lang ang ini-inject dito. Negative pressure lang. Dahil 0 to 9,000 siya, dito tayo sa high. Tapos pag magka-calibrate tayo, dito tayo mag-inject ng pressure. Kasi sinara natin tong manifold eh. Pag sinara natin yung manifold, ibig sabihin close na siya. Dito na tayo mag-i-inject sa dalawa. Dalawa yan, high, low and high. Sa kabila may ganyan din. Yan. Kasi kapag nakabukas tong manifold, syempre yung pressure niyan dito papasok, palabas, lalabas yan. Kaya kailangan isara natin para yung pressure natin nandito lang sa loob. Tapos, high. Dito tayo mag-i-inject kasi positive lang, 0 to 9,000 lang eh. Positive eh. Pero kung may negative ka, magagamit mo tong low. Dito ka mag-inject. For example, ang range ng transmitter mo ay negative 5 to positive 10. Halimbawa, negative 5 to 10. Yun yung ating range. Yung 0 hanggang 10, dito sa high natin i-inject. Yung low natin, dito natin sa low i-inject sa port na to. Halimbawa, 0 to 10 sa positive. Yung 0 to negative 5, dito natin i-inject. Pero ang i-inject natin sa low, positive pressure din. Pero ang result niyan, ang reading niyan dito negative. Halimbawa, nag-inject ka dito ng negative 5. Nag-inject ka dito ng positive 5. Positive pressure. Ang lalabas niyan dito sa indicator, negative. Tapos, yung kinabit natin na heart na yan, mamaya magkakabit tayo dito ng connector. Magkakabit tayo ng manometer dito. Tapos, i-reading din natin yung 420 nandito. May tester na tayong kinabit dito. Kailangan match sila. Kung hindi yan match, i-calibrate natin o i-adjust natin. Okay. Okay, magtatanggal na tayo ng port, calibration port. Kailangan muna nating isara. Ito. Naka-open kasi ito eh. Kailangan nating isara. Isara natin to, low. Tapos isara din natin to, ng high. Para wala siyang pressure na makukuha dito sa pipe na galing sa process. Kaso maingay na eh. Maingay na naman. Tapos tanggalin natin to. Ito yung calibration port. Tingin. Ayan. Tapos tanggalin na rin natin to. Ito yata.
Ayan, kabit natin doon sa port ng positive. Tapos dito sa pressure, positive. Dito, ito manifold natin, ay manifold, manometer natin, may positive din to. So positive. Ayan na, connected na sila. Pwede na tayong mag-inject ng pressure. Kaya makikita nyo dyan, pag nag-inject tayo ng pressure, tara natin to. Tingnan mo dito, mag-inject ako ng pressure. Ayan o, sumalaw na siya. Diba? Dito iba yung reading. Ngayon kailangan natin itong i-adjust. mm of water. Walang yun lang. Ayun, ayun na, mm of water meron. Sige, mamaya na ulit. Yan, okay, start tayo ng calibration. Tingnan natin yung reading. Naka-ambient siya, dapat 0 siya. Ngayon may reading tayong negative 192. May reading tayong negative 192. Ayan, nakita rin dito negative 192. Pero ang ating 0, dapat 0 yan eh. Yan, mm of water yan. Dapat 0 yan eh. Tapos dito, makikita mo siya. 0 din dito. Kaya dapat 0 din doon. Isi-0 natin. Punta tayo dito sa heart. Pero dapat nakabukas yan. Naka-bend. Kailangan naka-ambient pressure siya. Pasok tayo dito sa service tools. Tapos maintenance, pressure calibration. Upper sensor trim or lower sensor trim. Zero trim. Kung may zero, kung ano ka, zero trim ka na. Zero trim ka kasi isi-zero mo lang naman to eh. Isi-zero mo lang to eh. Kailangan i-zero natin yan. Ayan, nakalagay remove daw from automatic control. Kailangan ma-zero natin yan. Ibig sabihin mag-a-apply tayo ng zero. Wala dapat pressure yan, zero pressure. O, hindi na tayo mag-a-apply kasi naka-zero na siya eh. Okay lang natin. Succeed na yung ano niya. Kailangan naka-zero na siya. Ayan, zero na siya. Ibig sabihin okay na. Tapos tingnan natin dito. Dapat pareho kasi siya dito. Ayan, okay. Tapos i-start tayo. Pag magka-calibrate na tayo, balik na natin siya sa mag-simulate pala muna tayo, mag-loop test muna tayo. Tingnan natin yung mag-simulate muna tayo. Tingnan natin kung okay yung 4 to 20 nya. Pag okay yung 4 to 20 nya, hindi na natin kailangang i-adjust ang 4 to 20. Yan, loop test muna natin. Ayan, yung 4. Ayan, ayun yung reading niya, dapat 4 din siya. Ayan, kita niya, naka 4 mA. Tapos, sa 20, dapat naka 20 mA din siya. Ayan, 20 mA. Ayan, tapos, end na natin yung ating simulation. Okay na siya, hindi na siya nasa simulation mode. Okay. Kung kanina nag zero trim tayo, ngayon magka-calibrate naman tayo. Ngayon kung halimbawa bagsak yung calibration natin, pwede din natin siyang i-adjust. Halimbawa dito sa service tools, pasok tayo, yung pinuntahan natin kanina, maintenance, tapos pressure calibration. Kanina nag zero trim tayo eh, yan o. Pumasok tayo dyan, siniro natin. Yan.
Piniro. Yan, tapos i-adjust natin. Ngayon nag-zero na. Yan, dahil yan kanina yung ginamit natin, ay ginawa natin. Naka-zero na siya. Makikita nyo, zero na siya dito. Zero na rin siya doon. 4 mA na siya dito. Kanina kasi hindi yan 4 mA. Ano. Tapos ngayon, okay lang natin yan. Kung sakali naman na malayo yung ating calibration, i-adjust natin siya sa lower sensor trim. Kung sakaling negative 15 yung lower sensor trim natin natin, pwede tayong pumasok dyan. Ayan. Tapos ganun din ang gagawin natin. Abort lang natin kasi hindi natin gagawin yun. Ganun din ang gagawin natin. Kung sakaling halimbawa negative 15, mag-inject tayo ng positive 15 sa high. Negative 15 ang reading dito. Ayan. Tapos i-accept lang natin. Ma-accept niya yon. Parang ginawa natin sa zero trim. Ganun din. Sa upper naman, ito naman yung capacity, ay yung maximum. Halimbawa, ito ay 9,000 inches of water. Mag-inject tayo ng 9,000 inches of water dito sa ating calibrator. Tapos i-accept lang natin dito. O, ganun lang ang gagawin natin. Tapos ngayon, magka-calibrate naman na tayo. Titingnan na natin yung reading kung tama. Ayan, sa overview na tayo. Yan. Ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-calibrate nito. Pero hindi ko natatapusin kasi matagal to eh. Matagal mag-calibrate dito eh. Ipakita ko lang sa inyo yung yung hanggang 50% lang. Jadi ang 50% ay 4,500. Yan. Start tayo dito, dapat naka-zero yan. Naka-zero to, naka-zero yan, naka 4 mA doon. Ayan, naka 4 mA. Yan, naka 4 mA yan. Kita mo rin yan dito, naka 4 mA. Yan, tapos sunod, di naka-zero na, naka-zero din doon, i-close natin to. Para wala nang lalabas na pressure, para dito na lang galing sa pump. Ngayon pump natin hanggang 4,500 or 4,500 pressure. Yun yung 50% tapos 12 mA. Pero kung halimbawa actual calibration kayo, dapat 25%, 25%, 50%, 75% hanggang 100%. Ngayon gagawin ko 50% lang, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa. Ay matagal kasi 'yon. Matagal mag-tune. Ay 50% lang para makita niyo lang kung paano. Ganun din naman ang gagawin eh. Wala namang pinagkaiba. Nakikita mo dito, yung dito. Ayan. Yan, yung reading natin. Makikita nyo sabay yan. Sabay tumataas yung pressure, yung current. Ayan o, yung dalawa. Ayan na, lapit na. Ayan na. Kung makikita mo dito 449 na, halos 45 na rin yan. Dapat 45 dito eh. Ito kasi standard natin eh. Pero mahirap tong gawin kaya matagal to. Kaya kahit okay na yan, kahit hindi sakto. 4,500, yan yung 50% ng 0 to 9,000. Tapos 4,500 na rin dito, halos pag ganyan lang reading, okay na yan, pwede na yan. 4,500. 4533 dito sa atin, 4502 dito, 4533. Yung sa heart natin, itong heart natin pareho lang yan ito. Pareho lang yan ito. Yung heart natin tsaka to pareho lang reading yan. Sige, balik mo dito. Ayan na, 45 na.
Yung reading natin ay yan, 4.5. Di tama na ang reading natin. 12 milliampere. Tapos yung reading natin, yung ating standard ay 12. Yan. Okay na yan, pwede na yan. Tapos dito, 449. 4.5 din yan. Mababang pressure lang naman yan kaya okay na yan. Tapos dito sa ating HMI, 4.5 din. Ayan, naka 4.5. Yan, magalaw siya kasi mababang pressure yan Tapos ito naman yung output niya, 55 cubic meter per hour. Yan yung 50% din ng reading ng cubic meter per hour. Flow kasi yan yung nire-read yan. Okay na. Tapos dito, dahil okay na tayo dito, balikan na lang natin mamaya. Okay na yan. Kung halimbawa, ang i-calibrate naman natin yung output nito, analog signal, pwede rin natin, yan, yung analog bulb. Halimbawa, malayo, ang result, yung, kanina ang tinuro ko kasi, sensor trim, yun yung pressure ang kinalibrate natin. Dalawa kasi kinakalibrate dito. Isang sensor, yung pressure, tapos isang analog output, yung 4 to 20. Yan, maintenance tayo. Diba kanina pressure calibration, dito naman analog calibration. Ibig sabihin kapag malayo yung inyong output signal na 4 to 20, pwede nyo i-adjust dito. I-adjust natin, example yan, digital to analog. Ano ba? Digital to analog trim. Ibig sabihin yan, DA trim, pasok tayo dyan. Yan, tatanggal daw sa loop. Connect reference meter, nakakonect na. Ayan, nakakonect. Nakakonect daw. Ibig sabihin yan yung ano natin, reference. Tapos okay natin, setting field 4 milliampere nakalagay. Pag 4 milliampere, ibig sabihin, i-okay natin yan. Tapos yung value daw ng meter, intermeter value ito. Ayan, 4 milliampere lang naman, 4.001 yan. Yan yung i-input natin dito. Yan. Kaso hindi na natin yan kasi sakto lang naman siya. Enter lang natin, pinakita ko lang sa inyo. Tapos i-yes natin. Tapos 20 milliampere naman daw. Tapos connect, enter meter value. Yan, kung ano yung meter ng value yan, 19.999 o 20, sakto lang naman. Enter natin. Kung hindi yan sakto dun sa actual, masasakto yan. O yan, bumalik na sa dati siya, normal. Yan, kaya pag nag-overview tayo, kung sakaling malayo, subukan nyo ulit. Subukan natin ng 12 milliampere. 8. Ilan bang 8 milliampere sa ano? 4.5 2.25 ano? Na? Aba. Bukan namin ng 8. Ang kalahati po ba? 1/4 ay kalahati. 1/4. 25%. Ayan, 8 milliampere. Ayan, sinubukan ulit natin. Tutupay ba na? Tumulong na. Tama. 225. Hindi ko na masyadong sinakto kasi matanggal. Yan, 225. Yan, 225. Tapos 8 milliampere dito, 8 milliampere din. Dito 225, dito 3. Okay na yan. Pwede na yan. Yan. Okay na, ganyan lang mag-calibrate ng differential pressure para dito. Counter clockwise, yan, buksan mo na yan. Wala pa, nag-negative na, nag-differential na. Nasagad na yun. Sige, kabila naman. Pinabalik na natin yung normal na open yung valve, yung manifold. Dapat
Okay na. Kaya, 0 na yan. Oh. Tignan mo, 0 pressure na. Okay, nabalik na. Ay na, road to master na to eh. Subscribe Naaman, KO Masters.